Kaya pwede na tayo magluto ngayon. Siyempre, kasama ang guest chef natin na isang culinary instructor. Walang iba kundi si Chef Rochelle Suico. Good morning, Chef! Good morning, Kuya. Good morning, Kasangbahay. Welcome back po, Chef. Kami po ay binalikan niyo po ulit dito sa Good Morning, Kuya. At ngayon po, Chef, ano po ba ang ihahanda niyo po para sa amin? Ang ipiprepare po natin ngayong umaga, napaka-simple, mura na dish. Apo. Ito yung tawag natin dito ay atsarang itlog or pickled egg. Okay. Chef, ako sobrang curious ko kasi parang first time ako nakarinig ng atsara na merong protein. Kasi usually, ang mga atsara natin, yung mga pickled natin, is mga gulay, di ba, mga greens. Pero ito, may itlog. Yes. So, ito ba, Chef, ay sariling recipe niyo po or parang native siya sa ibang lugar po dito sa Pilipinas? Ginagawa na siya dito sa Philippines, Okay actually. po. Lalo na pag summertime kasi madaling Okay. masira yung mga itlog. Opo. So, ang ginagawa ng mga iba is pinipickled nila para at least ma-prolong yung kanyang shelf life. Okay. Sobrang, hindi ko to alam, Chef, ha? Pero sobrang curious ako paano natin ginagawa itong atsarang itlog. Kaya sige po, Chef, simulan na po natin. Okay. Para po sa ating atsarang itlog, ano po ba ang ating mga ingredients for this dish po, Chef? Ang ingredients lang po natin, we have 1 cup of water, 1 cup of vinegar, and then 2 tablespoons of sugar. We can use white or washed sugar, Opo. and then a pinch of salt. Okay. Yan yung ating ingredients for the pickled or brine water na gagamitin natin. And then of course, gagamit din tayo ng mga pampalasa dito. Yung mga ginagawa natin for atsara, typical, we have whole peppercorn, luya, carrots, laurel, green and red bell pepper, onion, chili pepper, and of course yung ating bawang. And ang ating bida ay ang ating nilagang itlog. Ayun. Yan. So first step po natin is gagawa lang po tayo ng brine. Apo. Yun. So, kailangan pa lang iluto yung brine natin, Chef. Opo, kasi ito po yung dito natin po ibababad yung ating Opo. boiled egg later po. Okay. Maganda po siya kasi once na nilagay po natin siya sa bottle, pwede nating ma-prolong yung shelf life niya ng 1 month to 2 months. Yung mismong itlog po, Chef? Yes po. Kahit hindi po siya pwedeng store sa ref, na nasa room temp lang siya, basta proper lang po yung kanyang Yung storage yung po, storage Opo. niya. So, Tsaka hindi kinokross-contaminate, Chef, na po kunwari kumuha, lalawayan, Opo, gano'n, tapos opo. maiiwanan sa labas ng chiller, Opo. pagkatas kainin po, no? Pero eto, Chef, ano po yung parang cooking time naman ng itlog, tapos ano yung dapat doneness niya? Apo. Bali po since it is a hard-boiled egg, ang advisable kapag nagluluto tayo ng hard-boiled egg is 8 to 10 minutes. Okay. Pero kasi meron tayong mga iba't ibang klase ng mga nilagang itlog. May soft-boiled, Yes. may hard-boiled. So pag lumagpas po kasi siya sa 10 minutes, na o-overcook yung hard-boiled egg natin. So, Opo. syempre, ang disadvantage niya, discoloration ng Yolk. egg yolk, Opo. nagiging greenish to gray Opo. yung kanyang color. And then, medyo nagiging gummy siya. And Opo. dry na rin yung kanyang pinaka, Egg white yung egg yolk po. Opo, yung egg yolk. Nagiging dry na po. Okay. So, ang advisable po is 8 minutes po, no, Chef? Opo. 8 to 10 minutes. Yes. Tapos, i-shock na lang sa ice water po, Yes no? po, Ganun. kailangan i-ice bath po Ice natin siya bath. para madali siyang ma-crack yung Okay. So, ano na po yan, Chef? Ano na pong kailangan hintayin natin So, for the brine? antayin lang po natin siyang mag-dissolve hanggang Okay. sa kumulo po siya. And then, meron po tayo ditong jar. Okay po. Ayan.
So, pwede po natin siya ditong ilagay. Okay. Naalala ko dito, Chef, kasi usual preparation po na alam ko sa mga ganito na naka-submerged in liquid is yung mayak eggs ng Korean. Oh, yeah. Pero sa kanila kasi, or yung ramen egg naman sa Apo. Japanese po. Pero sa kanila, soy-based. Pero dito sa atin sa Pinas, suka. Opo. Kasi mas nasanay tayo na gumagamit tayo ng vinegar Opo. sa pag-ferment ng ating mga Oo mga nga. product To prolong natin. yung yung shelf life. Ang Opo. galing. Gusto ko tong gawin at curious ako, Chef, kasi mahilig ako sa maasim na mga pagkain. And I know yung mga pickled na food is also good for the gut, di ba? Opo. So yung mga additional na mga natin dito, na mga ingredients like yon, yung carrots, yung mga gulay-gulay natin, when it ferments pa, merong napoproduce din siya na good bacteria. So, maganda siya for the gut natin. Yes po. Oh, di ba? Actually, pwede din natin siyang i-add for diet. Okay. So, ayun nga, no? Sa mga nagda-diet. Yes po. Kasi since good protein naman po ang ating egg. Itlog. Opo. Ayan. So, pag sa jar natin, ilalagay lang natin yung the rest of the ingredients. Yes So, po. nilagay na ni Chef yung itlog, yung bell pepper, naglagay na rin si Chef ng carrots, ng luya, bay leaf, no? Chef, naglagay na rin yes kayo. po. Kung gusto natin na medyo maanghang, pwede nating i-break itong chili pepper para Okay po. umanghang siya. So, i-dump nyo lang lahat ng ingredients Yes na po. prepare nyo, mga kasangbahay. Pero, Chef, dito, meron pa ba silang pwedeng, parang additional na pwedeng ilagay? Yes, pwede. Pwede kayo maglagay dito ng raisins. Okay. Pwede. Naku, favorito ni Yeah. Tini yung raisins. Ayun. So, madali lang pala to. no? Super dali lang po. Ang maganda po dito kasi, pwede mo rin siyang pang-giveaway. Opo. Opo. Ayun, puno lang siya. Ayun. Kailangan lang dito, magaling kang tumansya. Ayan. Yan! So, ito yung mga components ng ating atsarang itlog. Balikan nyo na lang po yung recipe kung di nyo po nasundan, mga kasangbahay. May replay naman tayo. Pero, kung ilalagay nyo siya sa chiller, sa ref, ito, sabi nga ni Chef, ito, pwede nyong ilagay sa jar. Alright, maraming salamat pa, Chef Rochelle. Pero, meron pa po kayong ibang dinala po para sa amin for today. Sige po, Chef, pag-guide naman. Meron kaming soup, which is the molo. We have the rice, and then crispy bagnat kare-kare, lumpiang Shanghai. Isa sa mga nostalgic na merienda, yung ube bars, Yes. and then yung cookies. At syempre, may kasama po kayo, Chef, Yes, kasama ko po yung aking mga HM students na nag-prepare ng ating breakfast for this morning. Yay! Wow, maraming salamat po, Chef. Nako, ang grabe naman to, fiesta na naman dito sa atin. Sa Good Morning, Kuya. Pero, Chef, sa mga kasangbahay po natin, kayo po ba ay merong parang catering services or parang private chef din po ba kayo? Kung gusto po nilang umorder na to, Chef, saan po ba nila pwede itong orderin po? Actually, meron po akong bake shop na nagko-customize po ako ng mga cakes. So, pwede po kayong umorder sa Queen Cake 0328. Ayun, order lang kayo dyan, mga kasangbahay. At sige, pa-shoutout na rin natin sila. Kaway naman kayo. Ayan. Chef, kayo po, baka meron po kayong gustong i-shoutout. Go ahead po. Good morning po sa lahat ng mga taga NU Dasmariñas, sa aming mga heads, sa CJHP officers, lahat ng faculty members ng HM and Tourism Department. Yun. Chef, maraming salamat po uli. Kayo po ay nakabalik dito sa aming munting kusina. Kasama ang munting kusinera. At kasama rin po ninyo ang inyo pong mga estudyante po. Maraming salamat po for preparing our breakfast for today. Mga kasangbahay, sana nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. Mura lang at mabilis gawin. Maraming salamat, Chef. At ang lagi kong paalala sa inyo, mga kasangbahay, don't forget to cook with love and cook it right.